Ngayong araw na to guys, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng scanner. Marami nagtatanong sa akin, so yung mga nagtatanong, probably hindi pa marunong gumamit ng scanner, so mga beginner lang, okay? So basic lang yung ituturo ko sa inyo about sa scanner kasi merong iba't ibang klaseng scanner, mga basic, professional, at syempre yung pang mga expert na, okay? So first thing, iba-ibang scanner, may mga dongle type, mayroong mga wire type, okay? So yung atin is dongle type. Ang ating scanner is entry level na, so pwede na rin itong gamitin ng mga mechanics. Gagawin natin, isasaksak natin yung ating dongle sa OBD port. So may mga OBD port mga bossing, eto, aka na. Ang OBD port ng sasakyan usually ay nasa lower part ng manibela. Okay, yung iba nandito, yung iba nasa gitna, yung iba nandito. So sa Ford is nandito. Ayan. Okay, so ito yung tsura ng OBD port, ha? Ayan. Makikita nyo ganyan itsura niya. So ganyan din yung itsura ng pansaksak. Okay. Tapos hindi nyo yan mapagbabaliktad. Hindi naman papasok ang dongle natin kung baliktad ang kabit ng scanner ninyo. Okay. Tapos turn on nyo yung ignition switch. Turn on lang. Hindi nyo kailangang i-start ang makina. Tapos yung mga scanner natin, karamihan, dito na tayo sa diagnose. Kasi nga mag-i-scan lang tayo. May mga scanner guys na mayroong auto search. Kaso itong prosesong to matagal. Kasi pag nag-auto search, syempre lahat ng sasakyan globally ini-scan niya. So medyo matagal na proseso 'yan. So ang ginagawa ko para hindi na kayo natatagalan, alam niyo naman yung brand ng sasakyan ninyo. Kung Toyota, punta na kayo sa Toyota. Okay? Ayan naman, makikita na naman yung pangalan ng mga sasakyan, di ba? Honda. So sa atin is Ford. So diretso na tayo sa Ford para mas mabilis. Okay? Wait lang natin, naglo-loading lang yan. Ayan. So kapag, ayan, automatically search lang, tatanong lang niya, set ignition switch to on position. Okay. On position lang guys ha. Take note, wag umaandar ang makina. Okay, then yes. Ayan. Tapos, kapag na-identify na niya yung sasakyan mo, ito may mga sinasabi lang siya, the network has no access to server. Okay lang yan. Pag mag-i-scan lang kayo, hindi nyo kailangan ng internet connection. Pag mag-i-scan lang ha, so cancel, okay nyo lang yan. Tapos cancel nyo na lang. Okay, cancel. Kailangan lang daw ng internet connection, pero hindi nyo naman kailangan sa scanning. Tapos lalabas na kayo rito, health report, system scan, system selection, vehicle information. So health report na kayo. Okay, kapag may lumabas na red, ang ibig sabihin yun yung meron kayong fault code. Kapag ka green is ibig sabihin good, kapag gray is ibig sabihin not equipped. Ayan ang nakalagay, not equipped. Ayan. Hihintayin nyo lang matapos hanggang mag 100% yan guys. Ayan. So ito magwa 100% na. Ayan. Natin na. Okay. So sa makikita ninyo, since itong aking Ford Everest is wala naman talagang problem, makikita nyo lahat ng lumabas sa atin is kulay green. Okay? Kulay green, so ibig sabihin wala tayong problem sa sensors, okay? Sa ibang parts ng makina, ng transmission, lahat ng sensors natin is working properly, so wala tayong nakikitang problem. So ganun lang mag-scan. Pero ngayon, para makita nyo rin naman paano magkaroon ng, paano pag may error code, okay? Wait lang, back muna natin. Maghuhugot lang ako ng sensor sa labas. Maghuhugot lang ako ng sensor ha. Wait nyo lang ako dyan. Pause mo muna mami. Okay. So yan guys, so meron tayong hinugot na sensor sa labas para magkaroon tayo ng error code. Kasi kanina wala kayong makitang error code eh. So halimbawa sa sasakyan niyo nakita niyo may check engine or nagma-malfunction, scan lang kayo, health report tayo ulit. Yan, meron tayong lalabas diyan na pula.
lumabas na tayo. Powertrain. Nagbunot na kasi tayo ng isang sensor. Ayan. So, ito. Makikita niyo may lumabas tayong error code. PCM, Powertrain Control Module, Intake Airflow A, Control Circuit Open. Intake Airflow A, Position Sensor Circuit High. Okay, so, ito, wala talagang problema yung sasakyan natin. Kaya nakita niyo naman, nag-scan tayo kanina. Pero ngayon, nagka-problema kasi nagugot lang ako ng sensor. So, ito, gagawin natin. Pakita ko sa inyo kung sensor tinanggal ko. Tapos kamay. So siya nga pala, kapag ka hindi ninyo alam kung ano yung klase ng problema na lumabas, itong mga gantong scanner, pwede nyo i-search directly kung anong klase ng problem kasi meron niyang search, ayan na yung icon na yan, parang search icon. Kung nakakonect kayo sa internet, kasi ngayon hindi ako nakakonect sa internet pero kung nakakonect kayo sa internet, pag pinlik nyo yan, mapupunta kayo sa Google. Tapos ipapakita dyan, i-explain ano yung cause, ano yung possible na solution, diba? Okay? So, ito yung tinanggal ko para alam nyo lang. Ito. So, kino-consider ng computer box natin na sira tong sensor na to kasi nga, hindi niya na-detect. Okay, so ang akala ng computer box natin sira. Pero hinugot ko lang siya. Okay, so ngayon gagawin ko lang, babalik ko na siya. Yan. Para lang makita nyo rin kung paano ang itsura kapag ka merong error code. Okay? So, since wala namang problema tong aking Everest, ginagawa ko clear DTC na lang yan para burahin niya yung error code na nagawa nung paghugot ko. Ngayon, naka-clear DTC na, so green tayo lahat. Okay? So, yun lang muna guys ang ituturo ko sa inyo about sa paggamit ng scanner. So, basic lang muna. Okay? Thank you po. Okay. Ngayong araw na to guys, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng scanner. Marami nagtatanong sa akin, so yung mga nagtatanong, probably hindi pa marunong gumamit ng scanner, so mga beginner lang, okay? So basic lang yung ituturo ko sa inyo about sa scanner kasi merong iba't ibang klaseng scanner, mga basic, professional, at syempre yung pang mga expert na, okay? So first thing, iba-ibang scanner, may mga dongle type, mayroong mga wire type, okay? So yung atin is dongle type. Ang ating scanner is entry level na, so pwede na rin itong gamitin ng mga mechanics. Gagawin natin, isasaksak natin yung ating dongle sa OBD port. So may mga OBD port, mga bossing, eto, aka na. Ang OBD port ng sasakyan usually ay nasa lower part ng manibela. Okay, yung iba nandito, yung iba nasa gitna, yung iba nandito. So sa Ford is nandito. Ayan. Okay, so ito yung tsura ng OBD port, ha? Ayan. Makikita nyo ganyan yung tsura niya. So ganyan